kay Undersecretary Ramon Aquino, malaking pera ang napupunta sa maintenance ng mga kalsadang nasisira dahil sa maling timbang ng mga truck na dumadaan dito. The rehabilitation of not only in Manila South Road but also Manila North Road. Parehas yan. In Manila North Road, we are rehabilitating yung Bulacan up to Tarlac. And then from dito naman sa atin, sa Manila South Road naman, yung mga sections dito sa Quezon, na pagandahin namin at ayusin namin. We have to strictly comply with the anti-overloading law. At saka not only that, ang sabi niya, yung in-apprehend mo, what then? Kung lalakad din, masisira din yung road network natin. Kaya, we have so many proposals during the press conference na maganda at dapat to be implemented. At saka, ang sabi niya, we have to pilot this yung bagong scheme namin para maging makikita namin if it's applicable to other areas also. Ang ng ating kalihim, no, pag overloaded, may naka-standby na truck, the excess load should be transferred to dun sa truck na yon, and then it should be, yung gastos na yon ay may pre-credit dun sa hauler na yun. Yun ang kanya. Kaya, kung natimbang kang overloaded, meron truck na naka-standby nun, and then doon sa mga truck na yun, ikakalga yung overloaded, and then you let go. Kaya lang, bawas yung timbang. It should be in accordance with the anti-overloading law na 13.5 per actual load. Pangarap ng Pangulong Arroyo na maisaayos ang lahat ng mga pagawaing bayan bago matapos ang kanyang termino. Sa tulong ng DPWH at ng lokal na pamahalaan, mabilis ang naging aksyon at pagkilos tungo sa maayos at maunlad na bayan. Sa pagtutulungan, dama ang ginhawa, dama ang servisyo ng pamahalaan. Salamat, Alabat! Sa ngalan po ng ika-4 na distrito ng Quezon, ang labis po ng pasasalamat ng mga kababayan po natin dito sa 4th District ng Quezon, sa ating pong Pangulo, sa patuloy na mga proyektong pinapadala at sinasagawa dito sa aming distrito. Dito po sa Quezon Alabat Perez ay yung 6 na tuloy na ginawa sa pangunguna po ng ating Secretary Dani at Director Sigit, kasama si Director Saday na siyang talagang totoong nangasiwa ng pagpapagawa nito, ay laging pong isang malaking kapaboran at kaluwanan sa mga taga rito. The government is doing all their best to improve yung island of Alabat, especially yung mga 6 bridges that we have completed, and then yung road network ay makukonkreto na by year 2009. Kaya yung efforts ng ating Pangulo na pagandahin ang Alabat Island to increase the economic activity there ay nandyan na. Kaya it's not only yung sabi ko nga, it's not only the economic activity but tourism-wise na dapat makita natin na gaanong kaganda yung Alabat Island. Yung mga dalampasigan nila, no, is comparable also to other areas dito sa Pilipinas. Kaya magpasalamat tayo sa ating Pangulo na nagkaroon ng pagkakataon ng Alabat Island para mabigyan sila ng mga maiging tulay at kalsada para sa ganun ay ma-increase naman yung pamumuhay nila. Stay tuned dahil sa aming pagbabalik, tampok namin ang isa sa mga pinagmamalaki ng Masbate pagdating sa turismo, ang Cocac Beach.